At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan nga natin itong si Colon at yung sinasabi na kanyang ama na isang pirata rin na walang iba kundi etong si Gaban. So paano nangyari yan? So bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. So nung sa nakaraang chapter ay in-reveal nga na etong si Colon na isang half giant, half human. So yung kanyang nanay ay etong ang si Ripley, isang higante. Habang sa kabilang banda, yung kanyang tatay naman, base sa description ni Colon, ay isang matapang at saka isang malakas na pirata na kung saan nakikipagsabayan sa mga higante. At ang pinagsuspensyahan ngayon ritong tatay ni Colon ay eto na nga yung si Gaban. So now ganito, bago ma-disband itong grupo nila Goldie Roger ay nakita naman natin na etong si Goldie Roger natagpuan niya etong si Rogue. Habang sa kabilang banda, eto namang si Rayleigh ay nakita niya naman etong si Shaki na sinasabi nga na etong si Shaki yung iniibig naman dyan ni Rayleigh. So parehas etong dalawa na to na natagpuan na etong kanilang mga pag-ibig sa buhay. Pero paano naman etong si Gaban? So wala tayong alam pagdating dyan sa part na yan ng buhay ni Gaban. At saka isa pa, etong si Rayleigh ay sinasabi nga na napaibig siya dyan kay Shaki na siya namang dating empress dyan sa may Amazon Lily. So ganito, etong mga Amazon Lily ay base sa Norse mythology ay mga malalakas at saka mga matatapang talaga etong mga babae na to. Pero sa Norse mythology, ang dagdag pa rito, mga higante etong mga Amazon na to. So kaya ngayon ay pinagsospetsahan na hindi kaya yung sa pagdating dito kay Rayleigh at saka kay Gaban ay may parallel sa pagitan ng dalawa na yan. Etong sa side ni Rayleigh, napaibig siya rito sa isang Amazon na kung pagbabasihan nga sa Norse mythology dapat higante yung babae. Pero etong si Shaki hindi siya higante. At instead, etong si Gaban, siya yung napaibig sa isang tunay na higante. So kung matatandaan ninyo ay balikan nga natin itong chapter 1132 dahil sa unang mga panels nga ng chapter na to, nakita natin dyan etong si Colon. So etong si Colon muna yung introduction sa atin ni Oda at dito ay pinakita nga na yung bartender na babae ayun binibigyan siya ng basket dahil may laman nga raw yan na pagkain ni Ripley saka nung tatay niya. At interesting dito dahil sa may ending naman ng chapter 1132 ay ipinakita naman rito etong lalaki na to. So ito yung misteryosong karakter na naghihintay nga dyan kala Luffy. So kaya nga rito sinasabi, hindi kaya ako incident ba itong nangyari ito o wala lang talaga itong gantong sequence nga ni Oda. At sinasabi nga rito na since na itong si Colon yung pinakita sa may introduction at ito naman tatay na ngayon yung pinakita dyan na sa may dulo o sa may ending ng chapter 1132. So yan ay so far ay ito yung speculations na yung tatay nga ni Colon ay itong misteryosong karakter na to na naghihintay kala Luffy. So far wala pa naman tayo nakikita dito sa Elbaf na isang parang malakas yung dating na tao. So meron man dyan, nakita natin yung mga parang alagad ni Loki pero di yun pasok sa description nito ni Colon na matapang sa kamalakas na nakikipagsabayan dyan sa mga higante. Dito makikita natin na itong karakter na to, pa-easy-easy lang, relax lang naglalakad dyan sa may kagubatan. So kaya kung etong ang misteryosong karakter na to, yung sinasabing tatay ni Colon, ay dalawang naisip pala naman natin na karakter kung sino yan. So pwedeng si Shiki nga o di naman kaya si Gaban. Pero kayo sa tingin nyo ba ay si Shiki yan? At kung pagbabasihan kasi itong karakter na to, itong attitude ng babaeng bartender na to doon sa tatay ni Colon ay parang hindi si Shiki yung parang makikipag-banding ng ganito sa ibang mga tao. So it's more on parang si Gaban pa yan. But anyways, ay maliban pa nga rito, kung papansinin itong ugali nga ni Colon, sinasabi na mainitin yung ulo niyan. So kaya nga ayaw siyang isama nito ni Shanks nung sinasabi ni Colon na gusto niyang sumali dito sa grupo ni Shanks. So sabi nga ni Shanks dito, I don't take hot-headed little kids on board with me, sabi niyang ganyan. So bata pa lang mainitin na etong si Colon. At kung matatandaan ninyo, ito nga yung isa sa mga dahilan kung bakit pati yung mga bata dyan sa may Elbaf ayaw dito kay Colon kasi nga raw masyadong rough, masyadong rowdy etong si Colon. Pero pagbalik naman dito sa tatlo na to, kay Goldie Roger, kay Rayleigh, saka nga kay Gaban, ay sinasabi sa tatlong to para
parang etong si Gaban yung pinaka-rowdy sa mga to, which is parang yan yung nakuha o namana ni Colon dito kay Gaban. So dito sinasabi lang o kino-compare lang yung ugali ni Colon sa kanga ni Gaban, parang halos iisa. So kung pagbabasihan kasi kung paano i-portray ni Oda etong si Gaban ay mapapansin nga na parang kala mo laging galit parang mainit lagi ulo nito ni Gaban. At saka parang etong si Gaban yung laging on the go. So kumbaga pagdating sa action ay parang etong si Gaban kagad yung laban na laban dyan, which is parang nakita nga natin yan dito rin sa ugali ni Colon. So kung mapapansin nyo o kung matatandaan nyo pala sa mga nakalipas sa chapter, eto nga biglang sinurprise attack ni Colon etong si Luffy dahil gusto niyang malaman o gusto niyang testingin kung gaano kalakas etong si Luffy. Pero eto nga hindi umubra etong surprise attack ni Colon dyan kay Luffy. So kaya ayan ay kung etong si Gaban nga yung tatay nito ni Colon ay posibleng ayan yung namana niya nga dito kay Gaban, yung dugong laban na laban. So of course syempre maliban pa na etong si Colon ay dyan nga kasi pinanganak sa may Elbaf. Alam naman natin yung mga nakatira dyan talaga may dugong mandirigma So maliban pa dyan ay eto nga yung ibang karakteristik na meron etong si Gaban na kuha rin yan neto ni Colon. At maliban pa nga rito ay diba etong kulay na buhok neto ni Colon ay kulay salmon pink. At sa mga hindi pa nakakaalam nga, yung purest form kasi ng copper ay ganyan rin yung kulay, salmon pink din. So ayan ay somehow ay medyo pasok naman siya sa katangian tinataglay ng copper. Pero ba't ba natin binabanggit to? Kasi nga ay diba etong si Gaban, siya yung nagre-represent ng copper dyan sa One Piece natin. So si Goldie Roger siya nga yung gold, tapos si Rayleigh siya nga si silver naman. So etong si Gaban siya yung copper. So alam naman na natin yan, pero maliban pa nga rito ay balikan natin itong si Colon dahil kung pagbabasihan naman yung mga edad nga ng mga higante, so makikita natin talagang bata pa itong si Colon. Pero yung edad na ito ni Colon iniestima na mga nasa 15 o 25 years old yan. So ganyan yung mga edad din ng mga bata rito sa may Elbaf. So kaya naman during nung panahon na yan ay eto nga yung na-disband na yung grupo nila Gold Roger. So kaya nga ang pinagsuspechahan ngayon na hindi kaya nung ma-disband na etong grupo nila Gold Roger ay dito na nga nagpasya etong si Gaba na pumunta dyan sa Elbaf at dito niya na nga nakilala etong si Ripley. So sa pagkakatagpo ng dalawa na to ay dito na nga nagsimula yung kanilang pag-iibigan at itong kanilang pag-ibig sa isa't isa ay nagbunga at ang naging resulta nga nito ay eto na nga si Colon yan. At then ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. So ayan, isa tingin nyo ba etong si Gaba na nga ba yung sinasabing tatay nito ni Colon na isang matapang sa isang malakas na pirata na nakikipagsabayan sa mga higante. So yan, kung meron pa kayo naiisip na pwedeng maging tatay nga, posible na tatay nito ni Colon, ay pwede nyo i-comment nyo dyan sa baba. But yun nga guys ay ulit, ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin. So yun naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.